sa US visa for tomorrow, alas 7 ng umaga, kaya dapat no stress in traffic. Dapat nandun na ako ng mas maaga. Okay, see you. Pwede ko sa video ang mga kaganapan sa aking US visa interview after tomorrow. Tomorrow morning, pagkatapos malalaman natin. So, kung pasasok US journey of my life's adventure. Ito, inocular ko kung saan ako pupunta bukas para ready. Ayan ang traffic sa Rojas Boulevard, oh. Hanapin ko yung US Embassy dito. Ito yung kasama ko, sexy, naka-short. Bawal ipasok sa embassy yung mga cellphone. Ganon. Hindi ako nag-leader. Oh, naglalakad po kami papunta sa footbridge, papuntang US Embassy. Para bukas, dapat 6 o'clock nandoon na ako sa harap ng embassy. Nang sa ganon, hindi ako malate. Less stress para makasagot ako ng tama. Ayan, matraffic. Oh, matraffic na sa Rojas Boulevard. Pasyal-pasyal kami ni Santi. Birthday girl! Happy birthday! Maymay! Shout out sa'yo, Maymay! Good luck sa'yo! Sa exam mo sa 22. Ato, nakarating na rin kami sa footbridge. Medyo malayo-layo rin yung lalakarin ko, guys. Hapo na, guys. Sakto sa ano, guys, sa Dolomite Beach. Oh, traffic na, oh. Rush hour na. That's the Manila Bay. Manila tour ito, guys. Grabe, hiningal na ako, be. Hiningal ako. Ayan ang Dolomite. May halong itim-itim na. Ay, ginagawa pala. Tapos doon yung embassy doon. Ay, buhol ko. May ako mga anak ko. The Dolomite Beach. Ginagawa. Ginagawa pa. Marami ring ibon. Diba? Nakikita kami sa doon. Ay, sige, mauna. Kaya lang ano, walang view. Picture sa kuday nga. Hello guys! Good morning! Today is October 20. Ito na yung pinaka memorable moment in my life, going to US Embassy for a visa application. So today is my US visa interview. Galing na nga ako doon kanina. Umalis ako dito sa Annex Hotel ng mga 5:15. Dumating ako doon bago mag 6 o'clock, maybe 6:10. Nandun na ako, dami ng tao. So, hindi na ako gumamit ng footbridge. Di ba kahapon, pinakita ko sa inyo, tatawid sa footbridge. Pwede naman palang tumawid dito malapit sa Annex Hotel paglabas namin doon sa Rojas Boulevard kasi baka hingalin ako na naman. So, tumawid na ako doon. Pumunta ako doon sa maraming tao. So, nakisiksik-siksik ako doon. Alam niyo na, lola, hindi pwedeng matagalan. Tapos, mainit na nga eh. Sabi nung guard, magtatawag yung mga personnel doon kung papapasukin ka na. So, mga 6:30 daw magtatawag na yun for 7 to 8 na ganyan na interview. So, ito na nga, tinawag, labas yung passport, yung appointment letter, i-check doon kung tama. Tapos, meron silang sticker na ilalagay dun sa passport sa likod, barcode. And then, pasok sa loob, mag-scan ng mga gamit, mag-screen ng gamit, ng bag, kung may dala kang cellphone, bawal mga gadgets. Kaya hindi na ako nagdala ng bag,
folder lang, at saka yung passport, mga papers lang. And then, just go with the flow, kung saan pa papupuntahin. Step 1, check uli yung passport, itatanong nung nasa window kung anong gagawin mo, bakit ka pupunta sa US. So, siyempre, sagot mo for tourism. And then, step 2, para sa biometrics. So, wait ng konti kasi hindi pa open yung window hanggang sa mag-open. So, mga 7 na ako nakapag-biometrics. Maraming tao, nakapila. And then, after ng biometrics, pipila na dun sa step 3. Step 3 na nga, yun yung final step. Yun na yung US visa interview. Yung mga consul na doon, ng Windows 18 to 30 something. So, ito na nga, ako na, my turn na. Yung nag-interview sa akin, sa window 21 ako yata, naku, hindi ko na matanda, nasa 21. Ano siya, yung hindi siya masyadong klaro yung pronunciation niya ng English. Lalo ako tuloy kinabahan. Pero buti lang, simple lang yung mga tanong niya sa akin. Have you been traveled internationally? So yes, siyempre ang pamatay na sagot doon yung Canada, di ba? Canada. When sabi ko last year, and how long? Sabi ko 1 month. And then sabi niya, have you retired? Or parang hindi ko masyado naintindihan yung sinabi niya about retirement kasi nakasulat dun sa form ko, retired na ako. When did you retire? Parang namambol ako dun. Tapos buti inulit niya, when did you retire? Sabi ko, March 31, 2021. And then, yung tungkol sa mga kamag-anak, sa mga sisters ko na, hindi ko na ma-remember sa bilis ng pangyayari kung anong tinanong niya. Basta sagot ko lang, yes, I have. Sabi niya, how many sisters? I have 2 sisters, pero hindi na nila hindi niya na tinanong yung pangalan ng mga sisters ko. Tapos, tanong niya pa ay, who will fund your travel? Sabi ko, myself. Ganun lang, one-liner lang, or one word lang yung sagot ko. Kasi pag, balak ko pa sana mag-expound, hindi na magtatanong na siya eh. So, talagang maiksi lang, and dala-dala mo yung mga papeles, hindi naman hiningi yung mga papeles, humingi pa ako ng mga bank cert, di ba? Sa ganon, pumasok ka sa mga bank cert mo, hindi naman hiningi. So, sobrang mabilis lang, mas mahaba pa yung pinila mo dun sa waiting time mo, sa queuing mo, mas mahaba pa. Siguro, less than 2 minutes, 1 to 2 minutes lang yung, sa akin, tanong sa akin, yung ganun lang yung tanong. Tapos, okay, this is approved. Nilagyan niya na dun yung passport ko. Tapos, ayun, okay na ako. Sabi ko, thank you. Exit na. So, ayan mga sisters in California. See you. Olive, let's go. Let's buy the ticket. See you mga manaysters. Please watch my next vlog para sa US journey adventure ko. And thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Bye!